Well, President Biden sent a stern warning to Russia last week when he spoke at the UN General Assembly, saying that a nuclear war cannot be won and must not be fought. US warns Russia of catastrophic consequences of nuclear strike. Winarningan ng US ang Russia sa isang madilubyong consequence ng threat ng paggamit ng nuclear weapon laban sa bansang Ukraine. Makikita sa post ng ManilaTimes.net, ito ang viral na balita ngayon kung saan kuha sa litrato ang larawan ni President Biden na galit sa isang host event kung saan nagsalita si Biden sa isang event ng White House noong September 23, 2022. Ito ay dahil sa pagbanggit ni Russian President Vladimir Putin na decisive daw siya na gamitin ang nuclear weapon laban sa Ukraine para lang matalo si President Volodymyr Zelensky, ang presidente ng Ukraine. Ika pa ng Secretary ng State na si Antony Blinken sa isang interview broadcast kinumpirma ng United States na pinadala ang isang private warning sa Russia para pangunahan ang desisyon ng paggamit ng nuclear weapon. Kung hindi, ito ay isang hudyat ng isang nuclear war. We have been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. Ito pa ang tugon ni Blinken sa isang interview sa CBN. Sabi naman ni Jake Sullivan, ang National Security Advisor ni President Joe Biden, sa isang separate na interview, ang United States ay binalaan ang Russia sa very high levels of catastrophic consequences sa paggamit ng nuclear arms. Ito na yata ang pinakaseryoso at pinakamataas na babala ng United States sa Russia. Sa babala ng US na ito ay nagbaon ng malaking takot sa buong mundo. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot sa labanan ng nuclear weapon sa buong mundo? Na kung tutuusin, kahit isang nuclear bomb lang ang sumabog sa Pilipinas, tiyak na milyong-milyong mga tao ang mamamatay dahil sa lakas nito. Dahil ang una at kahuli-hulihang paggamit ng nuclear weapon sa kasaysayan ng mundo ay noong pinasabog ng United States ang Nagasaki at Hiroshima na kumitil ng mahigit 200,000 na mga tao at hindi na ito naulit pa. Ngunit nakakatakot na isipin dahil sabi ng United States kasama ng mga allies na sila'y magre-respond decisively kung saan kung gagamit ang Russia ng nuclear weapon ay mapipilitan ang United States na gamitin ang kanilang nuclear weapons na tiyak na milyong-milyon ang madadamay ay tiyak pati tayong mga Pilipino ay damay din. Ang Russia at ang United States ay ang dalawang nasyong pinakamalakas ang nuclear weapons sa buong mundo at tiyak na wasak ang buong mundo kung matutuloy ang World War III. Si President Volodymyr Zelensky, presidente ng Ukraine, kanyang sinabi sa isang segment sa Face the Nation na ang pagbabanta ng paggamit ng nuclear weapon ni Putin sa kanilang bansa ay hindi isang bluffing, kundi isang determinadong desisyon ni Putin. Kaya kinakailangan daw na maglagay ng pressure kay Putin para hindi ito matuloy, dagdag pa ni Zelensky. Ang doomsday clock ay ginawa ng mga scientifico para malaman kung hanggang saan na lang aabutin ang buhay ng ating mundo. Kung saan, pag ito ay umabot ng 12 midnight, ay hudyat na ito ng katapusan ng mundo. At nito lamang 2022, sabi ng mga scientifico, ay nasa 100 seconds na lang sa midnight. At kung matutuloy ang digmaan ng nuclear weapons ay malamang sa malamang, alas 12 na at katapusan na ng ating mundo. Ngunit ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 24 verse 6 to 7 and 14, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karihan laban sa karihan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng karian sa buong sanglibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi
at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito pa ang pangako ng Diyos para sa atin. Kaibigan, ang digmaan ay kailangang maranasan natin. Ngunit ang nais ipabatid ng Panginoon na may plano ang Diyos sa ating hinaharap. Na bagaman makakaranas tayo ng hirap sa mundo, may dakilang pag-asa tayong inaasahan. Yan ay ang langit na bayan at makasama ang ating Panginoong Hesus sa kanyang syudad na wala ng digmaan, pighati at kamatayan. Kaya nga naman, panghawakan natin ng mahigpit ang ating pananampalataya sa Diyos at ipaabot ang mensahe ng dakilang pag-asa sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak at sa lahat ng ating mga nasasakupan, at darating na ang wakas, ang kawakasan ng lahat ng paghihirap.